Sa isang sulok ng bayan, naroroon ang isang tahanan na tila nilamon na ng dusa at kahirapan. Ang dingding ay manipis, ang bubong ay butas-butas, at ang mga bata ay natutong matulog na kumakalam ang sikmura. Sa loob ng tahanang ito, matatagpuan ang isang inang pilit na bumabangon sa kabila ng kahinaan at isang amang binihag ng bisyo, unti-unting minawasak ang sariling pamilya. Ito ang kwento ng isang mag-anak na biktima ng sugal. Isang kwento ng pagdurusa, pangiiwan at kawalan ng pag-asa. Pakinggan natin ang masakit na larawan ng tahanan ng isang sugaron. Isang gabi, sa isang munting dampa na halos kukuhon na sa kalamaan, maririnig ang iyak ng mga bata at ang mga mahihinang yabag ng isang ina. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit patuloy pa rin kumikilos para sa kanyang mga anak. Si Lianzhou, isang ina na halos mawalan na ng pag-asa, ay pilit na kumakapit sa pag-ibig at responsibilidad. Sa kanyang sinapupunan, may batang isisinaw. Ngunit paano niya makakaya kung sa pagkainin nila, tanging gutom at luha lamang ang makahain? Inay, ang sakit na po ng tiyan ko. Wala pa rin po ba tayong makain? Inay, tulog na lang po ako. Baka sakaling mawala ang gutom ko. Mga anak, pasensya na kayo. Kung kaya ko lang gawin ang lahat, gagawin ko. Pero wala akong hawak na pera. Hindi po umuwi ang inyong ama. Sa bawat salitang iyon, ramdam ang bigat ng kanyang dibdib. Ang kanyang mata ay puno ng luha, ngunit pinipilit niyang huwag makita ng anak ang kanyang pagluha. Dali lang mga anak, may kaunting bigas pa. Isasain ko na. Kapag medyo malambot na, magkakaroon tayo na may init na kanin. Pasensya na kayo. Ito lang nga kaya ko ipakain sa inyo. Inay, baka magalit po si Itay pag wala siyang ulam. Inay, kung pwede lang sana akong magtrabaho. Tutulungan ko po kayo, pero maliit pa ako. Sa kanilang murang edad, nasanay na ang mga bata sa takot, gutom at pagtitiis, habang ang kanilang ina ay nagpipilit pang magbigay kahit wala nang maibigay. Lianzhou! Nasaan ka? Anong klaseng bahay to? Walang pagkain. Mga anak nating gutom. Wala ka kasing inuwi kahapon. Wala kaming pambili. Lahat ng ipon na ilabas mo sa sugal. Sugal? Sugal? Kung hindi mo ako minamalas, panalo sana ako. Ama, wag po. Tigilan niyo na si Inay. Tama na po. Huwag niyo siyang saktan. Tumahimik kayo mga walang kwentang bata. Lalabas ako. Teka mahal, may kanin akong sinain kanina. Tsagaan mo na lang muna dahil wala akong maluto. Ano? Kanin lang? Anong tingin mo sa akin? Aso? Hindi ako nabubuhay sa tira-tira. Wala kang silbing asawa. Inay, wag na po kayong magsalita. Baka masaktan ka ulit ni Itay. Mahal kong asawa, kung maaari, mag-iwan ka man lang ng kaunting pera. Malapit na akong mga anak. Wala na akong lakas. Kahit itlog lang para may pampalakas ako. Itlog? Luho pa ang hinihingi mo. Wala kang karapatan. Tandaan mo, ako ang hari ng bahay na to. Ang salita ko, batas! Habang sa kanilang tahanan, ang mga bata ay natutong kumain ng kanin na walang ulam. At ang buntis na inay unti-unting pinanghihinaan ng katawan. Si Liho na may abala sa sugalan, doon tila nakalimot siya na may naghihintay sa kanyang pamilya. Liho ah,
natalo ka na naman. Ano pa bang natitira sa bulsa mo? Abay, nauubos na ang pera mo. Pati pamilya mo siguradong gutom na. Manahimik kayo! Hindi pa ako tapos. Kapag nanalo ko ngayon, mabawi lahat ng talo ko. Sa bawat parahang kanyang isinusugal, kasabay nitong nalulustan ang kaunting salaping dapat sana'y pambili ng pagkain ng kanyang mga anak. Ngunit wala siyang pakialam. Para kay Lihua, ang sugal ay higit pa sa pamilya. Samantala, sa kanilang tahanan, si Lian Yao ay halos mawalan na ng lakas. Niyakap niya ang kanyang mga anak na nanginginig sa gutom. Mga anak, huwag kayong matakot. Lalaban tayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Inay, pangako ko po, paglaki ko, babawi ako sa lahat ng hirap natin. Ako rin po, Inay. Magiging matatag po ako para sa inyo. Ngunit, paano kaya matutupad ang mga pangarap ng mga bata? Kung ang kanilang ama ay bulag sa bisyo at ang kanilang ina ay halos bumigay na. Lian Chao? Heto, may kaunti akong bigas at gulay. Nabalitaan ko ang inyong kalagayan. Maraming salamat po. Hindi niyo alam kung gaano kalaking tulong ito sa amin. Magpakatatag ka, Lian Chao. Hindi ka nag-iisa. May mga taong may malasakit. Ngunit, hanggang kailan sila makakaasa sa awa ng iba? Aray! Diyos ko! Parang lalabas na ang bata. Mga anak, tulungan niyo ako. Huwag niyo akong iiwan. Tulong! Tulungan niyo po ang aming inay! Manganganak na po ang aming inay! Hindi na po namin alam ang gagawin. Bilisan! Dalhin natin siya sa ospital. Hindi ka kakayanin kung pababayaan pa natin. Lian Chao, kapit lang. Huwag kang bibitaw. Nandito kami para tulungan ka. Tawagin yung asawa ni Lian Chao. Dalian nyo. Kailangan siya ng asawa niya. Tumayo ka dyan. Mga anak na ang asawa mo. Sugal pa rin inatupag mo. Dalian mo at puntahan mo siya. Ano ba't nag-aaksaya kayo ng oras? Bilisan nyo at isakay siya. May laro ba akong babalikan sa sugalan? Si inay, hindi ka pwedeng mawala sa amin. Paano na kami? Hayo. Anak, nagaan mo mga kapatid mo. Mga ako. Inay, huwag niyo kaming iiwan. Hindi namin kaya nang wala ka. Maghihintay kayo. Babalik ako. Kahit sa panalangin. At iyon ang tahanan ng isang sugarol. Isang inang nagdusa, mga anak na sugatan ang puso, at isang amang tuluyang binihag ng bisyo. Isang tahanan na gumuho sa harap ng sugal.